Balita, muling pumirma si Chet Holmgren sa Oklahoma City Thunder ng 5 taong kontrata na umabot sa $250 million. Malaking halaga ito syempre na magtataguyod sa kinabukasan ni Holmgren at ng kanyang pamilya habang buhay. Gayunpaman, mas maaga ngayong linggo, ang kabatch niya sa draft na si Paolo Banchero ay pumirma rin ng kahalintulad na extension, ngunit mas mataas, maaaring umabot sa $287 million. Ginamit natin ang salitang maaaring dahil sa likas na katangian ng mga extension na ito. Pero sa formal na pagsasalita, hindi talaga karapat-dapat sina Holmgren o Banchero sa mga halagang nilagdaan nila. Bilang mga manlalaro na nasa ika-4 na taon, tulad ng magiging kalagayan nila, pagkatapos ng season na ito kung kailan magsisimula ang mga bagong kontrata, karapat-dapat sila para sa kontratang nagkakahalaga ng 25% for salary cap with 8% yearly increase. Kaya't ang kanilang maximum salary sa ngayon ay humigit kumulang $239 million sa loob ng 5 taon. Ang tanong, bakit mas mataas ang mga numerong lumalabas sa mga ulat? Dahil ito sa tinatawag na Derrick Rose Rule na isang bersyon ng Supermax para sa mas batang manlalaro. Kung ang isang manlalaro sa posisyon ni na Banchero o Holmgren ay mapasama sa All-NBA team, manalo ng Defensive Player of the Year sa nakaraang season o sa dalawa sa huling 3 season, o manalo ng MVP sa alinman sa 3 nakaraang season, siya ay magiging karapat-dapat para sa kontratang hanggang 30% cap. Dito nagmula ang $287 million salary for Banchero. Napansin mo na marahil na si Holmgren, isang lehitimong kandidato para sa Defensive Player of the Year at may makatuwirang tsansang mapasama sa All-NBA team, ay hindi pumirma ng kontrata na maaaring umabot sa $287 million. Bagamat hindi pa natin alam ang eksaktong estruktura ng kontrata at kung may mga insentibo ito, malinaw na hindi niya hiningi ang buong pagtaas mula 25% hanggang 30% na iniaalok ng Rose Rule. Hindi ibig sabihin nito ay nagbitiw siya ng malaking halaga. Hindi natin alam kung handang i-offer ng Thunder ang buong $287 million. Hindi rin natin alam kung hanggang saan handang itulak ni Holmgren ang koponan sa pamamagitan ng matagal na negosasyon o kahit maging restricted free agent sa susunod na summer. Tandaan, ito ay pera na hindi pa rin siya karapat-dapat sa ngayon. Ngunit pinirmahan niya ito noong unang bahagi ng Hulyo, praktikal na sa lalong madaling panahon, at ginawa niya ito sa paraang pinoprotektahan ang Oklahoma City mula sa mga mapanganib na epekto sa salary cap. Tingnan ng Cleveland bilang halimbawa ng alternatibo. Noong nakaraang off-season, pumirma si Evan Mobley ng kontratang 25% max na may kasamang buong Rose Rule escalators, at nangyari nga nanalo siya ng Defensive Player of the Year. Tumaas ang kanyang cap figure ng malaki na halos nagtulak sa Cavaliers na pumasok sa second apron ngayong season kung hindi sila gumawa ng matitinding pagbabawas sa roster. Sa kredito ng Cleveland, kusang loob silang lalampas sa second apron at muling pinirmahan pa si Sam Merrill kahit sobrang taas ng buwis. Ngunit, ang pagkakaiba ng 25% max at 30% max na nakuha ni Mobley ay halos katumbas ng ibinabayad ng Memphis kay Ty Jerome sa susunod na season. Ang Rose Rule, lalo na para sa mga kuponang mahal at win now mode, ay may konkretong epekto sa lalim ng team. Ang Orlando ngayon ay nasa kaparehong sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang 2026-27 Magic ay nasa bingit ng ikalawang apron kung tataas mula 25% to 30%. Ang max contract ni Banchero, tataas sila ng husto maliban na lang kung magbabawas pa ng sahod. Dalawa lang ang posibleng mangyari. Para makamit ng Magic ang contending season na gusto nila, kailangang maglaro si Banchero sa All-NBA level. Kapag nagawa niya ito, kailangan nilang harapin ang mga pinansyal na epekto ng Rose Rule bump. Kung hindi niya magawa, hindi sila magiging kasing galing ng inaasahan, ngunit haharap pa rin sa salary cap issues. Malinaw na mas gusto ng Magic ang unang option, ngunit mangangahulugan iyon ng pagbawas sa sweldo marahil kay Jonathan Isaac na may non-guaranteed contract ngunit mahalagang bahagi ng kanilang depensa. Siguradong haharap din ng Thunder sa mga usaping buwis at apron sa mga darating na taon. Hindi pa nila muling pinirmahan si Jalen Williams at posible ring hilingin niya ang buong Rose Rule bump. Tandaan, nakapasok na siya sa All-NBA team noong nakaraang taon. Hindi pa siya karapat-dapat ngayon, pero nagpapahiwatig ito na may malakas siyang tsansang muling magawa iyon.
kaya maaaring hilingin niya rin ito. Kaya ang kagustuhan ni Holmgren na lumagda ng hindi hiningi ang buong Rose Rule boost, lalo na't muling pumirma si Shai Gilgeous-Alexander sa Supermax, ay napakalaking bagay para sa pagsusumikap ng Oklahoma City na panatilihin ang core players nila. Sa makabagong panahon ng salary cap at apron rules, ito ang mga klaseng sakripisyo o desisyong kailangan ng isang koponan upang mapanatili ang tagumpay sa matagal na panahon. Tingnan mo ang mga pinakamahusay na koponan sa liga. Hindi aksidente na karamihan sa kanila ay may pangunahing manlalaro na pumirma ng kaunti sa market value upang makatulong sa team o makuha ang kanyang kita ng walang gulo. Si Jalen Brunson halimbawa ay pumirma ng below market extension sa Knicks noong nakaraang tag-init. Si Alperen Sengun ay nag-extend din ng kontrata na mas mababa sa max sa Houston sa halip na maghintay ng restricted free agency kung saan malamang ay nakuha niya iyon. Bawat dolyar na natitipid ng Thunder sa Holmgren, Williams, SGA core ay dolyar na maaari nilang gamitin para sa ibang mahalagang piraso ng team. Malayo pa ang reigning champs sa pagiging dinastiya na inaasahan ng marami. May mga mahirap na pinansyal na desisyong paparating at hindi naman masasabi na si Holmgren ay may sobrang baba sa merkadong kontrata. Pero isipin mo ang sitwasyong nabanggit natin para sa Orlando, isang lose-lose scenario. Ang kontrata ni Holmgren sa presyong ito ay tila kabaligtaran. Kung hindi niya makuha ang Rose Rule eligibility, ayos lang. Alam ng Thunder na kaya nilang magkampiyon kasama siya sa kasalukuyang antas niya. At kung makuha man niya ito, hindi niya sinasakal ang salary cap ng team para mawala ang isang mahalagang bahagi. Ito ay isang panalo para sa parehong panig. Nabayaran si Holmgren, ngunit ginawa niya ito sa paraang makatutulong din sa Thunder sa hinaharap. Si Holmgren, 23 taong gulang, ay nagtala ng average na 15 puntos at 8 rebounds sa loob ng 32 laro kasama ang koponan sa regular season. Pinabuti pa niya ang mga numerong iyon sa kampanya ng koponan sa playoffs kung saan nag-average siya ng 15.2 points at 8.7 rebounds in just 23 postseason games. Nakapagtala siya ng 7 double-double sa panahong iyon. Kapag malusog, pinatutunayan ni Holmgren ang potensyal na ipinakita niya noong nasa Gonzaga pa siya bago siya piliin ng Thunder bilang number 2 overall pick sa 2022 NBA Draft. Sa kabuuan ng kanyang NBA career, nag-average si Holmgren ng 16.1 points at 7.9 rebounds. Kayo mga kaibigan, anong masasabi niyo sa pagkakaibang kontratang pinirmahan ni Chet Holmgren at Paolo Banchero?